Gusto mo bang maging updated sa mga balita sa munisipyo? Ika'y paligayahin. Magandang hapon po sa ating lahat, sa lahat po ng mga nasubaybay sa lahat ng sa ating pong programa na Gusto Ko Healthy Ka. Kamusta po kayong lahat? Magandang hapon po at sa ating lahat ng mga kapanalig, mga kapatid. Ngayon po ay Biyernes na naman. So thank God it's Friday. Yung mga trabaho sa opisina ay bakasyon na. So 2 araw po na makakapagpahinga, makakapag-stay ng quality time with the family at magagawa po yung ibang mga gawain. Hindi lang sa bahay kundi sa iba at iba pang mga gawain sa bukid o negosyo o kaya yung mga pagpaparepair. Kaya maraming nagsasabi pag Biyernes na, thank God it's Friday. So ngayon po ay ika-7 ng January at ang oras po natin ay 5:35 na po. At kita po ay dumako na rin po agad sa ating pong unang bahagi ng ating gawain, ang pagbabasa ng ating pagkaing pang-espiritual. Ngayon po ang ating kwento ay halaw mula po sa unang libro ni Samuel, Kabanata 16. At ang talata 7 ay ganito po ang nakasaad. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Ang pamagat po ng kwento natin ay simpleng tao. At ito po'y sinulat ng ating kapatid na si Estera Perosca Escobar. Isang sakiting bata noon, si William Carey, na mula sa isang simpleng pamilya na naninirahan sa Northampton, England. At dahil dito, tila hindi magiging maganda ang kanyang kinabukasan. Ngunit may plano para sa kanya ang Diyos. Sa kabila ng mga balakid, nagpunta siya sa India upang ipahayag ang salita ng Diyos. Nagkaroon ng mga pagbabago sa bansang iyon dahil sa kanya. At naisalin niya ang Biblia sa iba't ibang wika ng mga Indiano. Mahal ni William ang Diyos at ang mga tao at marami siyang nagawa para sa Diyos. Maituturing na ordinaryong tao rin ang ngunit hindi ito ang nakita ng Diyos kay David, kundi ang kabutihan ng kanyang puso, kung kaya't may planong inilaan para sa kanya ang Diyos. Samantala, hindi na nais ng Diyos na magpatuloy sa pagiging hari si Saul dahil sa pagsuway nito sa kanya. Tinawag ng Diyos ang propetang si Samuel upang magtalaga ng bagong hari na isa sa mga anak ni Jesse. Nang makita ni Samuel ang matangkad at makisig na si Eliab, inisip niyang ito ang pinili ng Diyos na maging hari. Ngunit iba ang pamantayan ng Diyos
sa pagpili ng hari. Kaya't nang pinili ng Diyos si David, maaaring napaisip ang lahat kung bakit kaya siya ang pinili ng Diyos, gayong isa lamang itong simpleng pastol. Ano nga ba ang magagawa nito para sa kanyang bansa? Isang kaaliwan para sa atin na malamang batid ng Diyos ang nilalaman ng ating puso at may plano siya para sa atin. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita at pagnilay-nilay natin ng banal na ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po uli sa ating pong mga kapatid at sa ating pong mga kapanalig. Ngayon po, naipakita po sa atin ng Diyos at naiparinig sa atin ang kwento noong panahon po ni David. Sapagkat ang Diyos po natin na dakila at makapangyarihan, iba po ang kanyang isip at desisyon kumpara po sa ating mga tao. Marami po sa Biblia na ang mga pangkaraniwang tao ay nagtataka bakit iba ang naging desisyon ng Panginoon sa pagpili ng susunod na hari kay Saul. Ang akala nila doon po sa kapanahunan na noon ay sa mga anak ni Jesse ay ang ine-expect nila o ang kanilang inaakala na susunod na hari kay Saul ay si Eliab, sapagkat ito'y isang matipuno, matangkad, kumbagay ibig sabihin na ito'y macho, macho. Subalit, iba po ang pinili ng Diyos na maging hari, sapagkat ang pamantayan ng Diyos ay iba pagdating sa pagpili ng magiging hari. At ang pinili ng Diyos noon ay si David, na isang ordinaryong anak ni Jesse na tagapag-alaga lamang ng mga tupa. Si David po ay isang pangkaraniwang pastol sa mga anak ni Jesse. At ang medyo matipuno na talagang tipong physically, ay ang mapipili po talaga ng pangkaraniwan tao ay si Eliab. Kaya po nang pinili ng Diyos si David, ay marami po ang nagtaka at napaisip, bakit kaya siya ang pinili nun? Ay ito'y isa lamang simpleng pastol. Ano ba ang magagawa nito para sa kanilang bansa? Subalit, mga kapatid, atin po dapat alalahanin na iba ang masigit na alam ng ating Panginoong Diyos ang nararapat at nakabubuti para sa ating lahat at maging ito'y sa pamunuan ng isang pamayanan o isang bansa. At ito po'y dapat nating ipagalak sapagkat isa pong kaaliwan para sa atin na malaman natin na alam ng Diyos ang nilalaman ng ating puso. At siya ay may at ang ating Diyos ay may sariling plano sa bawat isa sa atin. Depende kung ano ang nilalaman ng ating puso. Kaya mga kapatid, ito po'y wala pong pinagkaiba sa pagpili ng mga namumuno dito sa mundo ngayon sa kasalukuyan. Katulad po ng sa darating na Mayo 9 ay mamimili na naman po kita ng bagong magiging presidente ng Pilipinas, vice president, mga 12 senador, mga congressman sa bawat distrito at mga party list, governor, vice governor, mga bukal, mayor, vice mayor, at mga konsihal. Subalit, kung mapapansin po natin, ang mga tao rito sa atin, dito na lang sa atin sa
bayan ng Santa Cruz. May kanya-kanya pong opinion niya. Meron pong nagkwento sa akin na taga Torrijos na doon daw sa labanan ng posisyon sa let's say sa Vice Mayor ay ang binanggit po na sabi daw nung kandidatong yon ay lamang na siya. At siya daw ang siguradong contender sa magiging Vice Mayor. Ay ako po'y napangiti na lamang sapagkat ang sa akin po ay walang taong makakapag-predict kung sino ang mananalo sa kandidatuhan simula presidente hanggang konsyal. At yan po ay napatunayan na po natin nung nakarang eleksyon na kahit ang isang kandidato ay napakaraming salapi na ipamumudmud pagdating ng kaorasan o one or several days before election, wala na pong nakakasigurado ngayon. Dahil ang mga tao po ngayon ay empowered na. Hindi na po takot ang mga tao na mamili ng kandidatong gusto nilang maluklok. At hindi na po sila nasunod sa mga immoral at illegal na pagbili ng boto. Ngayon naman po mga kababayan, mga kapatid, lahat kita halos nag-aral na. Yung mga ninuno natin na hindi masyadong nakapag-aral ng matagal ay namahinga na. At ang atin pong mga madalang na po ngayon ang hindi aral. Lahat ng bata ngayon nag-aaral na. Alam na nila ang katotohanan at kung ano ang totoo. At hindi po kita nagpapaniwala sa sabi-sabi ngayon ng mga taong opinion nila po yun. Sapagkat katulad po natin mga kababayan, ako po hindi ko po masabi na ako'y mananalo o matatalo. Hindi po, wala po akong alam. Sapagkat ang tanging nakakaalam nito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po pag tinatanong nila ako, survey, Mayor, ano po ang survey mo? May mga nag-survey po ganito, ikaw daw po'y ganito, ganun ba? Ay salamat naman, pero hindi ko po pwedeng panghawakan yung survey. Ang pwede kong panghawakan ay yung kalooban ng Diyos, sapagkat siya lamang ang makapagsasabi kung sino ang kanyang pinili kagaya ng sumunod kay Saul. Ang akala ng mga tao noon na magiging susunod na hari kay Saul ay yung anak ni Jesse na si Eliab, malaking tao, matipuno, at ang tindigan ay talagang panghari. Subalit ang pinili ng Diyos na siyang naging hari ay isang maliit na tao na kapatid din niya na tagapag-alaga lamang ng mga tupa. Subalit binigyan ng Diyos ng tapang nang magkaroon ng digmaan at ang kanilang mga kalaban noon ay may higanting kawal o sundalo na ang pangalan po ay si Gulayat. Ay di yung mga Israelita po noon ay siyempre ang mga kalaban po nila noon ay mga ibang mga Arabo, mga kapatid po nating mga Muslims. So yan po ang kalaban nila noon. And higantingani ay di anong pagsigawan ng mga kakampi ni Goliath at naghamon ng one-on-one. Na sila na lamang ang maglabanan. Siyempre, higantingani po, ay di lahat po ng sundalo na kay Saul na mga nakahanay. Ay wala pong lumaban at baka higantingani po si Goliath, nabigla na lamang po sila noong magsalita ang isang pangkaraniwang tao at hindi naman matangkad na nagsabing siya ang lalaban kay Goliath.
At pinagtakhan po siya ng mga maraming sundalo na batak o sanay sa gera o labanan. Sapagkat wala pong dalang armas na espada o sibat si David. At siya po ay ang bitbit lamang ay yung pong iba po ang tirador noon. Wala pa pong goma noon ay yung plastiko na kahilahin mo at merong kalawit. Ganun po ang ating nadatna ng tirador eh. Nung una po ay parang yung inapaikot lamang. Inapaikot natin. Habang paikutin mo, so mas malakas po rin ang puwersa dahil habang mas mahaba po yung lubid nun na nagalagyan ng bala na bato, ay pwedeng mas malakas po yun. Kasi pwedeng mas malaking bato. At nagulat ang lahat. Malamang meron pa pong pinagtawan pa po siguro si David. Dahil bago, ay malamang nasisiraan ng ulo yung isang pastol na yan. Dahil siya naman ay walang sapat na laki at karanasan pagdating sa gera. Subalit, iba po ang bitbit na armas ni David nung panahon yun. Ang bitbit niya ay ang kapangyarihan ng Diyos, ang katapangan ng Diyos, ang kanyang buong pananalig na siya ay hindi pababayaan ng Diyos. At nang sila po'y nagharap ni Goliath, eh siyempre, siguro, kumbagay sa tao po'y tinabong maigi si David po noon, ano? Dahil alam nila, ay makatalo na yan. Ay makaburikyot yan. Paano mananalo yan? Ay ito'y isang haplit lamang o isang atabigin lamang ni Goliath. At nung magharap at nagrian yung dalawa, si Goliath at si David, pinaikot ni David ang kanyang tirador at kanyang binalahan ng bato. At ng kanya, siyempre kahit malayo po hindi po siya abot ni Goliath, kahit malaking tao. At nang pinaikot ni David ang kanyang tirador, pinakawalan niya po ngayon yung isang hibla ng tirador. At yung bato'y pumailan lang. Tumama sa pagitan ng mata sa may noo ang bato na tinirador ni David. Nagulat po ang lahat nang dahil sa isang batong yun mula sa tirador, bumagsak ang higanting si Goliath at hindi na po nakatayo. Durong pagbunyi ng mga kakampi po ni David at doon po nagsimula ang pagiging hari ng isang simpleng tao na pastol na si David. Kaya mga kapatid, dito po sa kwento natin ito, huwag po tayong matutong magmaliit ng kapwa. Hindi po natin kailangang hamakin ang sinuman na kapwa natin tao sapagkat sa mata ng Diyos, tayo po'y pantay-pantay at may kanya-kanya po kitang misyon dito sa lupa. Hindi po pwedeng ang magdikta sa atin ay tao lamang. Hindi po pwedeng ang magdikta sa atin ay ang ating sariling ambisyon. Hindi po pwedeng magdikta ng mamumuno dito sa atin ay ang pera ng tao lamang. Tanging ang kagustuhan ng Diyos ang siyang masusunod dito sa mundong ibabaw. At habang kita pong lahat ay marunong manalig at manampalataya sa ating Panginoon, papagpalain po tayo ng Diyos. Wala pong pagkakaiba yan kahit nung nakaraang mga pagsusulit. Sa ngayon po, ako po nga ang daming mga naririnig na, ay kawaawa ka naman po pala, Dr. Oy. Ay ang survey po ng mga kalaban mo po ngayon sa pag-mayor ay, ikaw raw po ang kulpot. At nangunguna na raw po yung dalawat nagaparamihan na raw po ng kwarta na bayad sa mamamayan. Ay di ako naman po yung nakikinig lamang at sabi ko, baga po,
ay kailangan po palang magsipag ng husto at kita po pala'y talo na. Subalit, hindi po ako pinanghihinaan ng loob doon sapagkat akin pong ipinagkakatiwala sa kamay ng Diyos ang aking tadhana kung kita po ay mabibigyan pa ng extension ng Panginoon. Hindi po ako naniniwala na mas makapangyarihan ang milyong pera kesa sa kapangyarihan ng Panginoon Jesucristo kasama ang banal na Espiritu Santo. Sapagkat ay nung isang eleksyon po man din ay mahigit 60 million na po ang nagastos ay hindi pa rin naging sapat para manalo. Sapagkat Diyos po ang masigit na makapangyarihan. So tuloy-tuloy lang po tayo mga kababayan. Huwag po tayong magpa-distract o kita'y, ano ba sa Tagalog ang distract? Yung kita'y mawala sa focus sa ating paniniwala sa Diyos. Sapagkat unang-una, hindi po kinalulugdan ng Diyos ang mga gawaing immoral at illegal. Hindi po natutuwa ang Diyos yun. At ang Diyos ay may sariling plano para magkaroon po ng maayos, tahimik, malusog na pamayanan ang ating bayan na kinatitirhan. So, mga kapatid, ang lesson po natin ngayon, huwag nating hamakin ang kahit sino mang ordinaryong tao. Sapagkat ang buhay dito sa ibabaw ay ito po ay parang gulong. Puminsan nasa ilalim ka. Puminsan ikaw nasa ibabaw. Ganun lang po yan. Wala pong permanent dito sa mundo. At tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung kailan ka magbabago ng katayuan sa gulong ng buhay. Tayo po'y manalangin sa ngalan naman ng Espiritu Santo. Amen. Diyos naming amang dakila at makapangyarihan, kami po ay nag-aalay sa inyo ng kataas-taasang kapurihan para sa inyong banal na pangalan. Sa inyo pong kapurihan, sa inyo pong kapangyarihan at sa inyong karyan. Humingi po kami ng tawad sa lahat ng aming nagagawang pagkakasala at sa lahat po ng aming mga nakakaligtaang gawain. Sa mga nagkakasala po sa amin, Panginoon, patawarin niyo rin po sila. And Lord, maraming salamat sa patuloy pong pagbibigay niyo sa amin sa araw-araw ng mga biyaya at pagpapala. Biyaya ng buhay, kalakasan, karunungan, oportunidad, sa pagbibigay po ninyo sa amin ng kaalaman sa araw-araw. At nawa, salamat din Lord sa mga oportunidad, lalo na't yung ganitong pagkakataon na kami po, Panginoon, binigyan nyo ng kadagdagang tungkulin. Bilang Ama ng Bayan ay napakarami po ng ating natulungan, hindi lang sa paggagamot, kundi sa pagpapagamot na rin nila. At ako po'y naniniwala, Panginoon, at pinagdarasal ko na sana'y patuloy po ninyong gamitin ang inyong abang lingkod at ang mga lahat ng tagapakinig natin ng programang Gusto Ko Healthy Ka, na sila ay maging instrumento rin ninyo upang masigit na mapalaganap ang mabuting balita, upang mas marami pa pong mga kaluluwa o individual na maakay namin muli pabalik sa inyo pong pagpapala. And Lord, sa lahat po ng mga programa namin dito sa munisipyo, ito po'y aming ipinagkakatiwala sa inyo. Nawa po, kung itong mga planong ito ay naayon sa inyong kalooban, tulungan niyo po kaming maipagawa po namin sa lalong madaling panahon. Panginoon, ang mga hadlang po sa magagandang plano po ng ating bayan, at nawa po'y mabasbasan ninyo na ang lahat ng mga humahadlang dito ay hindi po magtagumpay. At ang mangibabaw ay ang kabutihan ng mas nakakarami, hindi ng ilang individual na tao lamang. At Panginoon, sa mga amin pong mga kaibigan, mahal sa buhay, na may mga karamdaman, nawa po sila'y agaran po ninyong pagalingin at makabalik sa kanilang magandang kalusugan upang makapagdulot pa po sa inyo ng ibayo pang kapurihan. At sa lahat po ng mga iba pang may
sakit katulad po severe cases of COVID, cancer, sa iba't ibang parte ng katawan, high blood, nasira ng bato, nagda-dialysis, diabetes. Nawa Panginoon, mabigyan niyo po sila ng kaginawan sa kanilang mga pakiramdam. At mapatawad po sa mga kasalanan ang mga mahal namin sa buhay na naunang yumao upang makapiling din po ninyo sila sa paraiso na inihanda ninyo para sa aming lahat. At Panginoon, sa lahat po ng mga taga-subaybay ng programang ito, alam ko po na dumadami lalo ang nauuhaw sa inyo pong mga aral na ibinibigay sa amin. At nararamdaman ko po na marami po ang nagbabalik loob sa inyo pong pagmamahal, sa inyo pong pagtitiwala, at sa inyo pong pagpapatnubay sa aming lahat. At ako po'y nakakasigurado na ang lahat ng taong yan, Panginoon, ay mabibigyan din po ninyo ng maraming pagpapala, hindi lang sa kanilang buhay, maging sa kanilang mga mahal sa buhay. At kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa aral na idinulot niyo sa amin ngayon, na kailanman hindi namin dapat hamakin ang kaaba-abahan sa aming mga kapatid, sapagkat alam po namin na ang mga pinakang aba ang masigit na nakikita po ninyo at hindi niyo pinababayaan. At ang lahat ng ito ay aming samot dalangin, matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na siyang maghahari ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama ng Espiritu Santo. Amen. Ayan. So mga kapatid, tayo po'y dumako na po agad sa ating pong COVID update, sapagkat ito na po ang talagang mahalagang dapat makitay well-informed. So para po sa as of January 7, 3 p.m. ay kagaya po ng aking ipinapangamba na nung bago pa magpasko ay alam na po naman natin na every Christmas, pagkalipas ng Pasko, bagong taon, doon maglalabasan ang mga nahawa ng mga COVID na ito. So kahapon po, nabanggit ko po sa inyo na itong nakaraang linggo, nung Lunes, isa lamang po ang antigen positive. Isa lamang po. And then, nung after 2 days, naging 11. Naging 11. Kinabukasan, naging 13. Kinabukasan, naging 9. Kahapon, naging 19. 19 po kahapon ang ating antigen positive. Antigen positive. 19. At ngayon po, mga kababayan, nadagdagan na naman ng 10 ang antigen positive case dito sa bayan ng Santa Cruz. Kaya meron na po kitang probable cases na 29 dito sa ating bayan. So, ako po ay hindi naman nagkukulang sa paalala sa lahat ng ating mga kababayan na hindi po dapat kita magkampante at mag-relax. Ay hindi po talaga maawat nitong Pasko at Bagong Taon. Hindi ko naman po kayo masisi. At ayaw ko naman pong i-spoil. Dahil lang sabi ko, kita naman ay almost 1 month ng zero and lahat naman po ay vaccinated na. Subalit hindi po kita excuse na makapagdala rin ng virus. Kahit ikaw po'y bakunado, pwede ka pong magdala ng virus as carrier at makahawa din sa iba na kahit bakunado na. So, ito nga ni po, ang mga bagong nag-positive na barangay. May dadagdag na naman po sa Pag-asa, isa. May nadagdag po uli na sa Maharlika. Yung sa Pag-asa po, 18 years old. Yung sa Maharlika, 30 years old.
Pareho pong may inasipon, nalagnat. Sa Dolores, 2. Pareho pong senior, 76 and 75. Mag-asawa po siguro ito, kaparehong apelyido. Inasipon po pareho. May dadagdag na naman po sa Bagong Silang. 1. Naku. 29 years old. Ito po'y, ano ba ito? Ito yata yung empleyado natin sa Arechio. Hindi ko po kabisado yung. And then, meron na rin po kitang isa sa Angas, 32 years old. Meron din po sa Matalaba. Kadagdag na isa na naman, 68 years old. Nilagnat din po at siya po'y nasa Santa Cruz District Hospital. Meron pong isa sa Hupi, 7 taong gulang. Sa Landi, 7 taong gulang din. At Matalaba, 2 pala yung Matalaba pong nag-positive ngayon, no? 65 years old. So, ito po yung 10 na bagong positive sa antigen. Inuulit ko po, ang antigen positive, bagamat hindi po ito yung confirmatory, 90% po nito, mahigit pa, ay positive din ito sa PCR. So, we have to treat them as if they are PCR confirmed positive cases already. So, mga kababayan, ang atin pong magagawa sa panahon ngayon ay yung ginawa na rin po natin noon. Nandyan na po ito. Ito pong mga lalabas pa sa mga darating na araw ay maaring ito yung mga nabitbit ng mga galing Maynila papunta rito sa bayan natin. Dahil kita po'y 0 na noon. Kaya lang, nung nag-uwi na po itong Pasko't Bagong Taon, ay hindi na po natin alam po sinong positive o hindi. So, 29 cases, ang pinakamarami po ngayon ay ang barangay 1, 2, 4, 5, 6. Ang Bagong Silang po, ang may pinakamarami, 6. Sa Matalaba po ay 1, 2, 3, 4, 5. 5 rin po sa Matalaba. Sa Maharlika, 1, 2, 3. Yan po ang mararami. At yung iba po, ay isa-isa na lang. Ay salamat po. At yung sa barangay namin sa Lapu-Lapu, ay isa. So yung 3 taong gulang na mahigit 1 linggo na po itong nakarecord. Ito yung kauna-unahan na nagkaroon ng positive sa antigen, 3 years old female. Ayan. Nandito. Ako po'y nandito sa bahay lamang ngayon at ako po'y nag-phone patch na lamang. Ayan. So, mga kababayan, wala po akong ibang ipapakiusap sa inyo kung hindi mag-ingat na po kita sa ating sarili. Ano po? Huwag na kayong lumabas ng bahay kung hindi rin lang naman importante. Meron na po akong kopya ngayon ng executive order. Meron na, no, Susan? Yung kay Governor at ipapattern ko na lang, dadagdagan ko na lang po yung kanyang EO ng ating munisipyo. So, maaari pong bukas ay ilabas ko na yung akin na modified or revised version po. Kumbaga, dadagdagan ko lang po ng mas detalye. Kasi siyempre po, ang ating governor ay more of sa pagpasok sa probinsya ang kanyang tinututukan po dyan. Pero pagdating sa pangangalaga sa mga interbarangay or intrazonal ng munisipyo, kita po ang nag-handle na dyan. Gusto ko lang po siguraduhin muna na hindi magkakaroon ng conflict yung ginawa ni Governor na executive order at yung sa akin. So, inuulit ko po, simula po bukas, ang mga barangay na kung nakikinig ang mga barangay captain o barangay kagawad, ilimit na po natin ang paglalabas ng mga bata. Ha? Yung mga 18 years old below, pigilan na po natin. Ang dami pong may kaso rito. Oh. Ilan po yung mga
batang 7 years old, 7 years old, 18 years old, 3 years old, 11, 13, ayan, 9. Yan po yung mga nahahawa. At sa mga magulang na nakikinig, mga magulang at lolo't lola, huwag nyo na pong palabasin ang inyong mga anak na 18 years old and below. Sariling pag-iingat na po at pisanin na lang ang pagbili ng minsan sa isang araw. Huwag yung mayat-maya para mabawasan po ang tsansa na ito po ang akin pong babala. Mamaya, kayo po'y senior na, palabas-tabas yung anak ninyong bata pa, makasinghot po ng virus yan, madala pa sa inyo yan at makadisgrasya pa. Yan po ang alam na po mga kababayan, hindi na po natin dapat katakutan ang COVID sapagkat alam na po natin itong labanan. Sa pamamagitan lang po ng pagbabawal sa mga unnecessary movement ng tao sa labas ng bahay. Kung hindi rin lang mabili ng pagkain at huwag mayat-maya. Baka po kami po ay mag-meeting mamaya by Zoom, ay baka ibalik ko na naman ang alternate na pamamalengke ng RHU1 at RHU2. Hindi na po baling kayo'y magalit sa akin. Basta mahalaga kayo po'y mailigtas ko sa pagkakaroon ng COVID na yan. Para maiwasan ang paglabas araw-araw ng mga tao. At yan po'y nagawa na natin. Kita lagi naka-face mask. Pwede rin po kayo mag-face shield. Hindi po bawal na mag-face shield kung gusto ninyo ng added protection. At kayo po'y laging may dalang alcohol o pag-uwi ng bahay, hugas agad ng kamay, magpalit agad ng damit para hindi na magpagpag ng mga virus sa paligid sa loob ng bahay. Alam na po natin ang paglaban dito. Wala na po kitang kailangan pang alamin. At alam din po natin mga kababayan na ang ating pong healthcare system o mga pagamutan dito ay hindi pa po natin pwedeng asahan doon sa mga critical or severe cases. The more na dapat kayong mag-ingat sapagkat alam natin na kulang din po kita sa mga espesyalistang doktor dito. At sa pag-iingat na yan, makikinabang po, pag nag-ingat kita natin sarili, iniingatan din po natin ng mga kasambahay, kasama sa bahay, na mahal sa buhay, pati ang ating mga kaibigan, kapitbahay, at ang bayan mismo. Sapagkat pag kaunti lang ang magkasakit, kaunti lang ang mga gastos ng gobyerno sa mga nagkakasakit na hindi naman nakakabayad sa mga serbisyong medikal. So, wala po kitang ibang dapat gawin, mga kababayan, kundi pumirmi sa bahay. Isa lamang, kung meron nga ni po kayong mauutusan lang, halimbawa, kapitbahay nyo, makikipamili na lang kayo ng pagpalengke, kung kaunti lang naman yung bilhin ninyo. Pwede po yun. Alalahanin ninyo, ito pong sakit na Omicron, 10 times ang pagiging lakas manghawa. Ito po mga kababayan, gusto ko lang ibalita sa inyo. Sa buong Marinduque, yung PCR confirmed, 11 pa rin po. Pero ito pong nasa atin dito sa Santa Cruz, itong 29 na ito, ay baka po 20 plus po rito ang PCR confirmed pag naswab na. Sa ibang bayan, duro na rin po ang inaswab dahil marami na rin po ang antigen positive dyan. So, kayo po'y laging maging alerto. Sa buong Pilipinas, yanong bilis po ng pagdami ng positive. Ito po ay under-report pa rin. Ibig sabihin, marami pa pong taong hindi na-test dito. Katulad po nitong ating 29 na ito, yan po ay kakaswaswab pa lang. At yan po ay adalin pa po sa Maynila, sa RITM. O, tingnan po ninyo, sa buong Pilipinas, nung isang araw, 3 days ago, 6,000.
2 days ago, 11,000. Kahapon, 17,000. Ngayon, 21,819. Mga kababayan, ako po, inanervyos po ako rito, ha? Huwag po kayong magkampante dyan. Natatandaan po ninyo noon, ang doubling time noong Delta variant, hindi ganito kabilis. Araw ang inabilang na 5,000, 7,000, 3 araw na 8,000, 3 araw na 9,000, isang linggong 10,000, 11,000. Ngayon po, libo-libo, 1,000, 3,000, 7,000, 10,000, 17,000, 21,000 na po ngayon. Ay ito po hindi po natin dapat ipagsawalang bahala. Ha? So, bukas po ay magkakaroon po kita ng panibagong executive order ng paghigpit sa mga unnecessary movement ng tao. Hindi po, wala kayong dapat ipag-alala. Pag kayo malabas para sa inyong trabaho, hindi po kayo apektado. Ha? Huwag po kayo mag-alala. Yung mga magabukid, mangingisda, mag-aula, magatinda, mapasok sa opisina, mapasok sa tindahan, mapasok sa gawaan ng ganito ay, mapasok sa panaderya, mapasok sa gawaan ng mga takanin, wala pong problema yan. Ang ipagbabawal ko lang po, yung paglabas ng 18 years old pababa at 65 years old pataas na hindi na naman nagatrabaho. Makikiusap na lang po kayo uli sa inyong mga kamag-anak na makipabili ng pagkain o gamot. Pwede lang po kayong lumabas uli bukas ay pag kayo mismo'y gapagamot at wala kayong ibang mapakiusapan. Pero mga kababayan na ako po nakikiusap, napakalakas pong manghawa nito. 10 times. Ang doubling rate po nito, 10 times din. Kaya tayo po'y manalangin. Ako po'y nahingi sa inyo ng lahat ng panalangin na ang mga tao rito sa atin, sa bayan ng Santa Cruz at maging sa buong Marinduque ay lumapit sa Diyos at sila po'y sumunod sa ating pong mga batas at sa ating pong mga paalala. Yan po'y hindi po para sa akin, kundi para sa ating lahat. At nang kita po'y maipag-adya, alalahanin po natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao po ang gawa. Hindi po pwedeng kita'y dasal po kita ng dasal, pero kita po naman ay hindi nasunod doon sa protocol. Hindi rin po kita maipag-aadyan yan. Okay po? So, gusto ko pong batiin mga kababayan ng aking pong staff sa Office of the Mayor, kay Chrisma Par, sa kanya pong birthday. Happy birthday, Chrisma. At alam niyo po itong si Chrisma ay napakalaking tulong po sa aking pagiging mayor sapagkat magaling po ito at listo, maraming alam, talaga pong magaling. Napakaswerte ko po na nakatagpo ako ng ganitong maasahan na empleyado sa munisipyo. At ito po'y regular employee na. Yan, kung ito lang po ay meron ng eligibility, pwede na sana. And kahapon po mga kababayan, ay nakapag-distribute po ang ating Agriculture Office of the Municipality of Santa Cruz sa tulong ng Provincial Agriculture Office. At siyempre, dumating po doon ang ating pong buting Governor Presby sapagkat namigay po kita kahapon sa 559 farmers ng 5,000 piso doon po sa tinatawag na Rice Competitiveness Enhancement Program. Alam niyo po, mga kababayan, ang Marinduque po hindi dapat kasama dito sapagkat ang Marinduque po ay hindi rice granary o hindi
rice-producing province na sobra-sobra. Kita po'y nasa 30% lamang o 35% ang supply na naisusupply ng ating mga farmers ng bigas dito. At ito po'y sa programa ni Senator Cynthia Villar na parang incentive sa mga probinsya na malakas makapag-ani ng mga palay. Nagbigay po sila ng mga tulong sa lahat ng mga farmers. Kaya lang, dahil po ang ating pong congressman ay Speaker of the House at ang ating pong governor ay presidente ng League of Provinces of the Philippines, lahat ng mga governor, ay sila po'y malakas ang bulong excuse me po, sa national government. Kaya, ang Marinduque po napasama. Hindi po, ay okay. Oo nga. Opo. So, nagpapasalamat po kita kay Speaker Lord Alan Velasco at kay Governor Presby Velasco sa pagdadala ng programang RCEP po dito. Kaya may git 2,000 pong farmers ang nabigyan ng tigli 5,000 piso para sa suporta sa mga magsasaka. So, wala na po tayo masyadong oras, mga kababayan. Pagpasensya nyo na po at talagang nadala lang po ako sa dito po sa nangyayari sa atin. 29 ang probable case at sa buong Pilipinas napakarami po ng positive. Mag-ingat po tayo lahat. Pagsamantala po magpapaalaman yung lingkod. God bless everyone. I love you every all. Thank you po. Bye-bye. Ito ang radyo ng Marinduque.